Kaya nga siya lamang ang ating pupurihin. Kaya bawat isa ay dumadako sa bahay-sambahan para purihin natin ang ating Diyos. Natunay nga siyang nag-iisang tumubos sa atin. Amen? Amen. Kaya naman wala pong sawang magpapasalamat ang mga anak ng Diyos habang nabubuhay. Ibibigay natin sa Panginoon ang lahat ng papuri. Bago po yan, alam niyo po mga kapatid, hindi po hadlang ang anumang mga bagay sa buhay natin para huminto po tayo magpuri. One time po yung aking anak ay na-detect po na meron daw pong butas sa puso. Pero sabi nga, papurihan natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya magpapasecond opinion po kami dahil din po yung request sa amin ng doktor sa school. Kaya naman, alam natin, ang Diyos natin ay higit na makapangyarihan sa lahat. Amen? At tayo lumalaban, hindi para magtagumpay, kundi tagumpay na ang ating Panginoon. Kaya hakbangan natin at tayuan natin kung anong tinapos na gawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa Kanya lang mabalik ang lahat ng papuri. Hallelujah. Salamat banal na Espiritu na tunay niyang inilagay sa aming mga puso, na kailanman walang planong iwan kami. Salamat po sa iyong Holy Spirit sapagkat kami nakakapagpuri sa pamamagitan ng gabay at pagtuturo mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga, Panginoon, marapat ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa Diyos na siyang umibig sa amin, Ama, salamat po sapagkat ipinahayag mo yung pag-ibig sa bawat isa. At tunay nga hindi kami ang unang umibig sa iyo, kundi ikaw, Panginoon. Kaya naman narito ang aming mga puso, nagagalak, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, ang dakilang manunubos. Sa iyo ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, salamat sa Panginoon. Hallelujah.
patay, Diyos siya ng mga buhay. Kaya dapat lamang ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. Sapagkat kung papaano tayo hindi naging karapat-dapat, hindi tayo deserving. Pero naroon pa rin ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, ang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalatayang regalo rin ng ating Panginoon. Kaya dapat huwag mawala sa mga anak ng Diyos kung bakit tayo narinito. Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba at pagdapit. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Wagas mong pagsintan habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking kalinga, inibig mo ako nang di kayang pagpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabaliran ng kabanalan kang walhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas nalawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Tunay na para sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Habang hindi karapat-dapat, mabutulan na ang at wagas mo pagsintan. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking kalinga, inibig mo ako kayang tuklasan. O Diyos ng katarungan at katwiran,
Salamat sa unang biyaya mo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Hangin namin may babalik sa iyo, Panginoon. Patuloy kang pasalamatan at luwalhatiin. To God be all the glory. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede pong mag-move forward yung iba. Ayan. Okay lang po ba kayo? Parang hindi eh. Yung sagot niyo, hindi eh. Okay lang po ba kayo? Amen. So, sasabihin niyo, bakit ikaw ulit pastora? Ayun. Magse-celebrate po kasi sila ng birthday sa mga bata ni Hans. Kaya kailangan na doon ng parents. So, diretso tayo. Amen po ba? So how are you today? If all is well, pwede ba makita ang mga ngitik sa inyong mga labi? Kasi dapat, ano yan eh, kung sa bayan, pag sinabi, okay lang ako, hindi mo naman sasabihin, okay ako, pero nakasimangot ka. Hindi much, di ba? Pag sinabi mo, all is well, kasabay nun, nakangiti ka. So, sabayan niyo po ako kasi hanggat matapos ito, sisiguraduhin kong nakangiti ako. Ayan ang hindi dapat nawawala sa mga mukha ng mga charito. So, pakibating nga po ang inyong mga katabi. You are charito. Okay. So, kung hindi pa kayo familiar dyan, pag sinabi pong charito, ibig sabihin, pag kayo ay na kay Kristo, kayo ay palaging pinagpala at pinabulan. Amen? So, it only happens to those who believe. Naniniwala ka ba na ikaw ay na kay Kristo? Amen. At kung ikaw ay na kay Kristo, you are blessed and highly favored. So sabihin mo sa sarili mo, I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Amen. So if you are blessed and highly favored, you are always makarios. Ano naman, pastora, yung makarios? Greek word din po yan ang ibig sabihin. You are more than happy. Bakit more than happy? Kasi dahil sa iyo namatay si Kristo, ibinuwis ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa ba sapat para maging masaya ka? Sapagkat anuman ang pagdaanan mo, anuman ang pagdadaanan mo pa, masaya ka dahil alam mo ang destinasyon mo. Ano ang destinasyon mo? Kasama mo si Kristo pagdating ng panahon. Iba-iba ang journey natin. Pero hindi lahat ng journey smooth dahil hindi niya ipinangako na pag ikaw Kristiyano na, masayang
tunay ang lalakaran mo. Yung lalakaran, pero ikaw dapat masaya ka. Amen? Dahil, alam mo, matapos ang lahat ng ito, pag tayo ay humarap doon, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? So, sabihin mo sa iyong katabi, you are blessed and highly favored. You are Charito. You are Macarius. At dahil Macarius ka, you are plero. Ano naman, pastora, yung plero? Dagdag lang po yan. Pag sinabing plero, you are complete in Christ. Kumpleto ka na. Bakit? Ibinigay ng kaligtasan. Ibinigay ng kagalingan. Ibinigay na ang pagpapala. At ibinigay ng tagumpay. Bakit? Dahil si Jesus nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. At ang tagumpay niya, nilalakaran natin. Kaya tayo ay tagumpay. Amen po ba? So, okay. Tayo ay magpapasimula na. Tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa sukdulang biyaya. Lord, salamat sapagkat ikaw lang. Ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin. Ano man ang mangyari, Panginoon, patuloy namin tatayuan lahat ng pangako mo at lahat ng iyong ginawa. Maraming salamat sa aking mga kapatid na idinako ng Panginoon sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang muli makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang aming tagapagturo sa umagang ito. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at ang makita lamang ang kagandahan ng biyaya na nais mong iparating sa amin. Thank you so much, Lord, sapagkat pinananahanan mo ang pagpupuri, ang pag-aawitan ng iyong mga anak. Maraming salamat because you are in the midst of us. Ano man ang aming gagawin, sasabihin, ikaw lamang ang maitaas, mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ipagpapatuloy po natin ang ating serye sa aklat po ni Santiago. And believe it or not, nasa pang-18 na tayo. Pang-18 na. Learning to wait. Learning to wait, part 18. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magkaroon ng counting review lang. Bakit? Marami po kasi ang wala anong nakaraan. So, hayaan yung kaunti lang na ma-review natin itong mga bagay na ito. So, learning to wait ay isa pong area ng ating mga buhay na kailangan matuto tayong maghintay sapagkat dito makikita yung pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi sariling pananampalataya sapagkat wala tayong sariling pananampalataya. Ang pananampalatayang nasa atin ay pananampalatayang ipiniposito ng Diyos sa ating born-again spirit. At ang pagkatuto para maghintay, ito po ay magpapakita ng ating pananampalataya. So the ability to wait on the Lord for His perfect timing. Lahat po ng timing ng Panginoon ay perfecto. Kaya hindi tayo dapat magtakda ng mga panahon, kundi siya lamang sapagkat pag pinilit natin, hindi yan maganda. Pero pag siya nagbigay ng perfect timing, siguradong nanamnamin natin sapagkat masaya ito. Amen? Amen. So, lahat ng ating buhay, simula nang tayo ay ipinanganak, we spend our life waiting. Maraming paghihintay. Habang maliit pa ang mga bata, naghihintay ang magulang na yan ay mag 1 year old, 2 years old, 3 years old, and praise God, si Hans ay 3 years old na. Amen. So, maraming paghihintay. So, we waited all our life na ang ating mga anak ay magsimula ng mag-aral. At pag nag-aaral na, gusto natin madaliin ang mga lahat. Pinipicture na natin sa ating mga sarili na graduate na yan, samantalang kinder pa lang. At ini-imagine na natin na yan ay professional na.
matagumpay na sa kanyang buhay at ini-imagine natin na siya ay mag-aasawa na at magkakaroon ka na ng apo. Amen? So, puro paghihintay pa, puro paghihintay. So, sa mga mag-asawa, hindi makapaghintay at sa mga lolo-lola na magkaroon na ng apo. Dahil masayang tunay talaga. Amen? Amen. Ang iba naman, yung iba naghihintay na magkaroon ng buhay, yung iba naman hindi makapaghintay na mamatay, kaya nagpapakamatay. Hindi tayo kasali doon sapagkat masarap ang mabuhay. Tama po ba? So we spend a lot of our lives waiting. There are many things in life that test our patience. Sa araw-araw nating mga buhay, matitesting talaga ang ating pasensya. Lalo na sa panahon ngayon, sa haba ng pila, sa grocery, sa haba ng traffic, at pag naglakad ka ng mga papeles, yung processing of papers, napakatagal. Napakatagal maghintay sa mga nakakairitang tao. Tama po ba? Nakakairita. So, we hate to wait. Iyan talagang area ng buhay na sa totoo lang, we hate to wait. Dati ako ayokong naghihintay. Hate na hate ko yan nung nag-opisina ako. Pag strike ng orasan ng 7:30, sasabihin ko sa driver, let's go. 1 minute ka malate, kahit nakikita kitang tumatakbo ka na, late ka na eh. Kasi ako nag-check ng attendance, ako ang gumagawa ng sahod. Ganon ako. Pero ngayon, as the years go by, binago na ng Diyos ang aking pananaw. Sobra ng paghihintay, natuto na akong maghintay. Pero nung panahon, ayaw kong pinaghihintay ako. Kailangan on the dot. So as time goes by, only God can change us. Amen. Only God can change us. So, we hate to wait. Pero ngayon po, bagong henerasyon na. Bago ng henerasyon ng mga bata, ayaw na nila maghintay, kaya pag sila nagutom, instant noodles. Tama po ba? Instant noodles, samantalang noon, wala naman yan. Wala naman yan mga yan. Ganyan-ganyan. Pero ngayon, kahit alas 12 ng gabi, nagutom sila, pagbukas nila ng kalan, 10 minutes, kumakain na yan. Noon, kung gusto mong magluto ng siligang, aakyat ko muna sa pula at kukuha ka ng sampalok. Pero ngayon, may instant lang pang-asim. Tama po ba? Dati kung gusto mo uminom ng kape, kailangan mo munang magtutong ng bigas. Pagkatapos sasalain mo sa medyas. Malinis naman yung medyas. Pero ngayon hindi. May instant coffee na. So, we do not like to wait. Pero itong panahon ngayon, talagang gusto na ng mga bata. Kaya yun ang nawala sa henerasyon ngayon. Ang pasensya. Na sana, we pray na maibalik sa dati. Kasi, iba talaga pag natutong maghintay. Kahit ang Biblia sinabing matuto kang maghintay. So some are very patient. Meron naman talagang sobrang pasensyoso, pero huwag mo yan bubutumin. Kasi nagiging dinosaur yan. Pagbutum na yan. Kung gusto mo daw makilala ang isang tao, imbitahan mo kumain. Makikita mo yan kung paano kumain. If you want to know the character of someone, imbitahan mo, magkainan kayo. Habang nagkakain kayo, lalabas na lahat yung mga, at makikilala mo siya. Amen? Okay, so, pag nagutom na, they lose their character. So, kahit ikaw ay pumasok sa isang napakamamahaling restaurant, alam niyo ba, kung saan mamahalin yung restaurant, nandoon naman yung matagal kang maghihintay. Kaya nga pag tuwing linggo, ang hirap, pipila ka talaga. 5 klase daw ang paghihintay pag ikaw ay nasa isang mamahaling restaurant. Matagal kang makaupo.
makatagal kang makakuha ng pwesto. Tama po ba? Sino dito ang mga kumakain sa restaurant? Siyempre lahat. At hindi ka pa kaagad-agad makakapasok. Tapos, maghihintay ka para maibigay ang menu. Hihintay ka ng order mo. Hihintay ka na ma-serve ang pagkain. Gutom ka na. Kaya, pati pagkuha ng bill, natatagalan pa. At ang tinatawag pang waiter, yung nagsiserve, samantalang nagsiserve, ang totoong nag-wait, yung mga kakain. Amen? So, tingnan natin, ano ba ang napag-aralan natin last week? Sinabi niya ni Santiago na kung kailan dapat maghintay. Sa serye na ito, Learning to Wait, ang pag-aaralan natin dito, pinag-aralan na last week, when should I wait? Kailan dapat maghintay? At sabi nga, last week, number 1, ano po yun? When circumstances are uncontrollable. So, ang buhay hindi natin kontrolado. Wala tayong control sa mga bagay-bagay. Sabi nga sa James 5:7, be patient like the farmer. Kasi ang farmer po, talagang kailangan niya maghintay. Kaya nga kung hindi ka marunong maghintay, huwag mong gawing hanap buhay ang farming. Unless you've got patience. Sapagkat ang job description po ng farmer, maraming paghihintay. Maghihintay ka ng pag-aayos ng lupa, pagpa-plant, at marami kang dapat na ayusin. So, marami kang hihintayin. At ang isang bagay pang hindi mo kontrolado, kung ikaw ay farmer, hindi mo kontrolado ang panahon. Hindi mo kontrolado ang ekonomiya. Hindi mo bigla-bigla nag-iiba ang panahon. Maaari yung itinanim mo abuti ng tag-init kasi irregular na ngayon ang panahon natin eh. Akala mo uulan, iinit pa na. At hindi mo alam ang demand ng economy. So, hindi mo kontrolado ang mga bagay-bagay. Kaya kailangan natin maghintay. Number 2, when people are pakiulit po, when people are Unchangeable. unchangeable. Yes. Pag ang tao ay ayaw magbago, ayaw magbago. Ang in-example dito sa verse 10, ang mga propeta. Ano po ba ang gawa ng mga propeta? Ang gawa ng mga propeta to help people change. Inilagay sila ng Diyos para turuan ang mga tao na magbago. Bring them back to God to be different in their behavior. Pero alam natin na ang mga tao, nire-resist talaga niya ng change. Ayaw. Okay na ako dito. Ano bang pakialam ko? Ito na ako. Hanggang dito na lang ako. So, pag nag-suggest ka, baka hindi ka magiging maganda sa kanyang paningin. So, pababayaan na lang natin. So, alam natin maraming mga tao ang mga ganyan. Ang tawag nga dyan ni Joyce Ladner ay irregular people. They are people who only see their own way at hindi talaga sila magbabago. Pero ang sabi ni Santiago, you have to have patience. Yan ang sabi ni Santiago. Maging mapasensyoso ka sa mga tao. Kaya tayo, kailangan bilang mga Kristiyano makita sa atin na marunong tayo magpasensya. Pero hindi natin hinuhusgahan yung iba. Minsan, nag-aasal. Hindi natin masabi kasi baka naman maraming beses na talagang na nabiktima ng mga taong hindi nagbabago. Yan po ba? So, pag sinabing patience, it takes a long time for you to get hot. So, mahabang panahon bago magtaas ang presyo ng iyong dugo. And number 3, when problems are unexplainable. Sabihin mo, when problems are unexplainable, hindi mo na maunawaan bakit nangyayari ito at ang ibinigay dyan na example ay sino? Si Job.
Hindi maintindihan ni Job ang nangyari sa buhay niya. Kaya nga kung tutuusin, Job played in the championship series of suffering. Wala na pong tatalo pa kay Job. Sa kasaysayan ng mundo, sa sinabi ng Biblia, wala nang tatalo kay Job. He had everything going for him. Okay na okay ang lahat. Okay na okay ang lahat, pero everything fall apart. Na-bankrupt siya, lahat ng kanyang mga anak namatay, at siya'y nagkaroon ng incurable disease. At ang natira sa kanya, may itinira naman ang bumangera niyang asawa na ang sabi, i-curse mo na yan, Diyos mo na yan. Pero nakita natin, for 37 chapters in the book of Job, God doesn't even talk. Kung merong taong dapat magreklamo, magtanong sa Diyos, why me, Lord? Bakit nangyari ito? Righteous man si Job eh. Pero nangyari ang lahat sa kanya. Pero ang Diyos na nahimik at hindi in-explain sa kanya bakit kailangan niyang pagdaanan ang mga bagay na yun. So, yung misfortune of all people, si Job ang pwedeng magtanong sa Diyos. Pero hindi niya ginawa. Pwede niyang sabihin, life is unfair. Totoo naman. Aminin natin. Pwede mong sabihin, life is unfair. That is true. Because God never said it would be fair. A lot of things in this life hindi natin kayang sagutin. Pero maghintay ka. Pagdating ng tamang panahon, malalaman at malalaman natin ang kasagutan ng Diyos. Bakit nangyayari yan? And take note, nangyari lahat yan kay Job, pero he maintained his faith. Nanatili sa kanya ang pananampalataya. Sapagkat ang sabi niya, dumating ako sa mundong walang dala, aalis ako ng walang dala. So kung ganyan ang mindset natin, hindi tayo panghihinaan ng Lord. So, kailan nga po ba dapat maghintay? Number 1, when circumstances are, number 1. Number 2, when people are unchangeable and when problems are unexplainable. So yan po ay review lang nung nakaraan. So this is it. Ngayon naman, part 2 na tayo. Alam niyo kagabi, bigla lang ito, hindi nga ako dapat ang speaker ngayon kasi dapat si Pastora Vanessa talaga. Pero last minute, hindi rin ako mapakali kasi may celebration ng mga bata. Sabi ko, o sige, ibigay mo sa akin ang manuscript. Nung binasa ko po, ang galing ni Lord. Bakit po? Nung mahawakan ko ang manuscript, ito po palang topic natin ngayon ay privilege ipinagkatiwala sa akin ng ating mahal na Bishop sa Emmanuel Ministry Institute nung wala siya. October 27, 2019. Kaya sabi ko, Lord, talagang you are amazing. Isipin mo, naglakas loob akong kunin yung manuscript. Dapat pag-aaralan ko pa lang. Pero nung mahawakan ko, ito pala yung ibinigay sa akin ni Bishop. October 27, 2019. Kaya ipagpapatuloy natin yung ating series na ito. Kaya, salamat talaga sa Panginoon. So, yan po ang napag-aralan natin last week. Today, we are going to talk about the reason. Yan, when, kailan. Ngayon naman, reason. Ano ang rason bakit kailangan natin maghintay? When, why should I wait? When, ngayon naman sasagutin natin yung why. Bakit kailangan natin maghintay? Why should I wait? Tanungin mo muna ang katabi mo, bakit tayo kailangan maghintay? Bakit? Okay, number 1. Because God is in control as a whole. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Sabihin mo, ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay.
Amen. So, James 5:8, you to be patient and stand firm because the Lord's coming is near. So, dalawang beses po sa passage ni Santiago na mention niya ang the Lord's coming. Bakit po? Bakit dalawang beses niya itong nabanggit? Because this is the ultimate proof. The ultimate proof that God is in control. Ito po yung pruweba, ultimate. Wala nang iba, kundi ito ang pruweba that God is in control. And nothing and no one can stop it. Walang sino man at walang anumang bagay na makapagpapahinto ng pagbabalik ng ating Panginoon. At sabi dyan, malapit na. So ang Biblia po, ipinahayag niyang mas maraming beses ang huling pagbabalik ni Jesus. Mas maraming beses. When He comes back to judge the world, then it does about His first coming. Kung i-ratio po natin yung mga ipinahayag sa Biblia ng pagdating ng Panginoon at yung kanyang muling pagbabalik, ang ratio po is 1:8. Ibig sabihin, maraming na-mention ang Biblia tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Bakit po? Bakit kailangan i-mention niya ng Bible? Dahil ito po yung pag-asa natin mga Kristiyano. Wala nang ibang pag-asa ang mga Kristiyano, kundi ang muling pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay mapapasa Kanya. Mapapasa Kanya tayo magpahanggang wakas, magpakailanman, sapagkat tayo ay para sa Panginoon. God is in control of history. History. Bakit? Ang history po is His story. Ang history po ay hindi history ng kung sino-sino, kundi ito po ay istorya ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat ay Kanyang plinano. He got it all planned out. Everything is on schedule. Lahat po naka-schedule sa Diyos. Lahat po naka-schedule lahat sapagkat He is in control as a whole. Lahat. Pag sinabing lahat, lahat. So lahat naka-schedule sa Diyos. Wala pong aksidente. Wala pong aksidente. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka aksidente kung anong nangyayari sa iyo. At hindi aksidenteng nandito kayo ngayon. Amen? Amen. So, He's got it all planned out. Everything is on schedule. Nothing is late. Walang nahuhuli. Kaya kung minsan sasabihin, kung may babaguhin ka sa buhay mo, ano yun? May mga ganyan. Merong mga taong nagsasabi, kung mababalikan ko lang, kung babaguhin ko, sana ganito, ganyan, ganyan. Sana ito ang ginawa ko. Pero hindi. Dahil lahat siya nakaplano. Lahat yan, dadaanan mo. Kaya ka nandito ngayon dahil sa mga pinagdaanan mo. Amen? Yan, katabi mo na yan. Naka-schedule yan sa Diyos, nakatabi mo yan, kasama mo yan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dinala kayo dito ng Diyos, nakaplano yan. Amen? Baka dito niyo mapakinggan ang tunay na mensahe ng biyaya. Lahat galing sa Diyos, wala akong partisipasyon, siya lang. Kaya all glory to Him. Amen? So, nothing is late. It's all moving toward a climax. Lahat ng nangyayari sa iyo, lahat yan gumagalaw sapagkat may pupuntahan at pupuntahan yan. At ano ang climax ng lahat? Tayo ay mapapasa Panginoon pagpakailan kailan pa man. Amen? So, God is in control. God's purpose for your life is greater than any problem. Sabihin mo, ang plano ng purpose ng Diyos sa iyo ay mas malaki kaysa sa mga problemang kinakaharap mo. Amen? Anumang mga problema, anumang dadaanan mo,
palaging tandaan, God's purpose in your life is greater than your problem you're facing right now. God is in control. Ano po ba ang mga kinokontrol ng Diyos? God controls people above you. Kayang kontrolin ng Diyos yung mga taong mas mataas sa iyo. Nasa mas mataas na kalagayan sa iyo. Proverbs 21:1. The king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like a water course wherever He pleases. So, lahat po yan. I-describe po ng verse na yan na sinasabi dyan, God's power is to control a king's heart. Kung ikaw ay isang Kristiyano at ang iyong amo ay hindi Kristiyano, kanino ang pabor? Nasa iyo. At dahil nasa iyo ang pabor, pwedeng baguhin ng amo ang kanyang desisyon at maging favorable sa iyo? Yes. Pwede. Kasi maliwanag. He directs it like a water course wherever He pleases. So, may control ang Diyos. Ang puso ng hari, pag sinabi kasi dyan hari, ito yung mga taong nasa mas mataas na posisyon sa iyo. Pwede niya yan ikiling sa iyo. Pwedeng magbago ang desisyon niya. Kaya minsan sasabihin mo, favored naman itong katrabaho ko na to. Parang palaging pabor sa kanya ang desisyon ng boss. Bakit? Baka ang tao na yan, Christian yan, nagpipray yan, and God answers prayer. Amen? Events that surround you. Kontrolado ng Diyos ang mga pangyayari na nakapaligid sa iyo. Sabi dito sa Daniel 2:21, He changes times and seasons. He sets up kings and deposes them. So, nangyari ito nung kaya yan nagkaroon ng verse na yan, kasi si Daniel, siya yung nireveal sa kanya ng Diyos yung panaginip ng hari. Kaya ang nangyari yung revelasyon na yun sa hari through Daniel. Kaya si Daniel, nagpuri siya sa Panginoon. Yung mystery ng panaginip ng hari. Kung ano ang mangyayari sa future. Nang time na yun, ang hari pa ay si King Nebuchadnezzar. So, anong ginawa nito? Ipinapatay niya yung mga wise men ng kapanahonan na yun. So, ibig sabihin, kahit sa gobyerno, ang Diyos ang naglalagay ng mga taong iluluklok niya. At siya rin ang pwedeng mag-alis. Amen? Kaya, kahit sinong iluklok ng tao, kung hindi yan talaga ang nasa puso ng Diyos, may mangyayari na yan ay aalis sa pwesto. Amen? Kaya hindi na tayo dapat reklamo kasi walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung sino man ang nakaluklok, igalang. Amen? Igalang. Iyan ang tunay na Kristiyano. Kung sino ang nakaluklok, igalang. Pero pagdating ng panahon, kung hindi yan ang will ni Lord, siya rin ang magtatanggap niya. Amen? So, God is in control in the events that surround you. Acts 17:26, from one man He made every nation of men that they should inhabit the whole earth. Sino to? Si Adam. And He determined the time set for them and the exact places where they should live. So, this verse reminds us that God is always sovereign. Makapangyarihan ng Diyos kung paano yung mga tao nagiging makasalanan, ang Diyos din ang gumagawa ng paraan para sila hanapin ang Diyos. At sigurado, ang sabi ng Diyos, pag hinanap mo siya, matatagpuan mo siya. Amen.
Ganon ka-sovereign ang Diyos. If God cause your heart to seek God, kasi hindi naman talaga ikaw ang hanap, ang Diyos ang maglalagay sa iyo ng kauhawan para siya ay hanapin mo. At ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, bumaba sa lupa to seek and save the lost. Amen. Yun talaga ang rason kaya ang Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, God's idea for Christ to die on our behalf. Kung paano sa pamamagitan ni Adan, ang mga tao ay nagkasala, pero sa pamamagitan ni Kristo, ang tao ay nanumbalik sa Diyos. God is in control on the life that exists in you. So, yung mismong buhay mo, kontrolado ng Diyos. Job 14, hindi po yan 25, verse 5 po yan. Hindi ko na ipabago. Sabi dyan, man's days are determined, you have decreed the number of his months, and have set limits he cannot exceed. So, God decides the length and the days of our life. Siya lang. Ipinapanganak ka na pa lang, alam na ng Diyos kung hanggang kailan ka mabubuhay sa mundo nito. Bakit? Man's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. Kaya kung kailan ka nakatakda, hindi yan mababago. Pero meron po sa Old Testament na nakatakda ng mamatay, pero siyempre exception ito. Si King Hezekiah, dinagdagan ng Diyos ng 15 years ang kanyang buhay. So, God can really control this. Lahat po yan na nabanggit, yung tatlo na yon, God controls people above you, the events that surround you, life that exists in you. God can really control this. However, God is in His sovereignty determines when He is going to do it. That is why we should learn to wait. Alam niya, yung mga bagay na yan, alam niya kung kailan niya yan i-control. Kung kailan niya yan gagawin sa buhay mo. Kaya anong gagawin natin? Maghintay. 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 So James explained that the Lord's coming is the highest expression of His control of the entire events worldwide. So ang kanyang pagbabalik muli, yun lamang ang pinaka-highest expression na ang lahat ng bagay ay kanyang kontrolado. Dahil pag siya bumalik na, tapos na lahat siya. Sapagkat tayo'y kukunin na ng Panginoon at tayo'y mapapasa Kanya magpakailan kailan pa man. Amen? Palapakan po natin. So, if He is in control, if He controls the entire world, He controls your own life. Sabihin mo, kung kontrolado niya ang lahat sa mundo, kontrolado niya ang buhay mo. Amen? Kontrolado niya ang buhay mo. Kaya, napaka-amazing ni God. Bakit? Sa bawat detalye ng buhay natin, walang aksidente, siya lang ang may control. At pag alam natin na kontrolado niya lahat, we will continue to praise Him, to thank Him, sapagkat alam natin lahat ng plano ng Diyos para sa atin ay maganda. Amen? Lahat ng plano ng Diyos para sa atin ay maganda. So, okay? God controls people above you, events that surround you, life that exists about you. So, why should I wait? Because number one, God is in control as a whole, sa lahat, sa buhay mo, sa mga pangyayari sa buhay mo, sa mga taong nakatataas sa iyo. Number two, God is at work in particular. Pag sinabing in particular,
It simply means in every segment, sa lahat, in every detail, sa lahat, bawat aspeto, in every corner. Kung ito yon, in every corner, sa lahat ng bagay. So, narinig natin ang perseverance ni Job. Ano ang ginawa niya? After everything that happened, ni Job, lahat ng pinagdaanan niya, simula nung naging maganda ang buhay niya, hanggang sa mga bagay na hindi niya akalain na nangyari sa kanya, na pinahintulutan ng Diyos ang diablo na subukin siya. So, nakita natin kung ano ang nangyari pagkatapos ng nangyari yung mga bagay na yun. Because the Lord is full of compassion and mercy. Anong sabi niya kay Satanas? Sige, pero wag mo lamang papatayin ang lingkod ko. Kasi ang sabi ng diablo, pag nakaranas siya ng hirap, sigurado isusumpa ka niya. Confident, siyempre si Lord, bakit? Kontrolado niya ang lahat eh. Alam niya that hope will never waver his faith. Kaya pinahintulutan niya. Kilala tayo ng Panginoon. Kilala niya tayo, kaya hindi niya hahayaan na subukin tayo beyond na hindi natin kaya. Kaya nangyayari yan kasi alam niya, kaya mo. Kaya mo. At ang kagandahan pa, pag nakikita ni Lord na minsan nanghihina ka na, to the rescue. Amen? To the rescue. Hindi ka talaga niya bibitawan. Kaya kahit anong mangyari, payagan man, tandaan natin, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok. I want it clear. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok. Ang diablo, pinahihintulutan ng Diyos. Bakit pinahihintulutan ng Diyos? Kasi alam niyang kaya mo. Amen? Alam niyang kaya mo. Anak ka niya eh. Siya ang may likha sa iyo, kaya alam niya ang detalye, alam niya ang takbo ng isip mo, ng puso mo. And minsan, kung tayo man ay manghina, to the rescue ang Lord. Amen? To the rescue. Hindi ka niya, ang pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya panghawakan po natin yan. So, James 5:11, as you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought out. The Lord is full of compassion and mercy. So, habang nangyayari yung kay Job, God was working. All the time that Job did not know what was going on, what was happening, God was working. Hindi man maintindihan, minsan tayo sa pagiging tao natin, limitado ang ating kaisipan. Hindi natin alam, pero alam ng Diyos at may ginagawa siya. Amen. Minsan tayo hindi natin naiintindihan sapagkat ang totoo po talaga hindi mo kilala ang sarili mo. Hindi mo kilala ang sarili mo. Pero ang Diyos, kilalang kilala ka. It's personal that our God knows us better than us. Amen. Alam niya ang strength mo, alam niya ang weakness mo. Kaya minsan yung mga bagay na nangyayari, hindi natin maintindihan. Alam niya. Ano po yan? A delay does not mean a denial. Amen. Saan yan madalas nangyayari? Sa mga terminal, sa airport, minsan nade-delay. Minsan pag na-delay ang flight, 1 hour, 2 hours, galit na mga pasahero. Pero hindi nila alam that a delay does not mean a denial. Minsan may mga bagay na nade-delay, hindi muna ibinibigay ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. Kasi mahal ka niya. Baka nakasakay ka sa aeroplano na yun pala ay bubulusok. Ayaw niya makasama ka doon. Kaya na-delay yung flight mo. Nangyari yan sa bishop natin. Hindi sila nakasakay eksakto dun sa aeroplano. Later on, nakita na nila sa kanilang buses. Kung sila doon nakasakay, kasama sila sa bumagsak. Amen? Ano masasabi mo dyan? God is good. Talagang pinoproteksyon na niya ang kanyang mga anak.
So a delay does not mean a denial. Kung hindi binigay ngayon, huwag kang magmukmok sapagkat hindi po yan denial. If you've been praying for an answer to prayer and you haven't gotten it, kung mayroon kang ipinagdadasal, mataimtim iniluhod mo, pero hindi mo pa nakukuha at iniisip mo na ayaw itong ibigay ng Diyos sa iyo, tandaan, a delay does not mean a denial. So, tingnan natin ang second half ng buhay ni Job, kung paano siya blines after na mangyari. Dadaanan na lamang po natin ito sapagkat alam ko palagi natin itong nababanggit. Job 42 verse 12, sa gayo'y pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job. Nahigit kay sa kanyang pasimula. Siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 magkatuwang na baka at 1,000 asnong babae. Dinoble po, hindi yan ang talagang dati niyang ari-arian, pero dinoble. Verse 13, siya'y nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Binalik yung kanyang mga namatay na mga anak. Tinawag niya ang pangalan ng una na Jemima, ang ikalawa ay Kisha, at ang ikatlo ay Keri Hapok. 15, at sa buong lupain ay walang mga babaeng natagpuan kasing ganda ng mga anak na babae ni Job. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana kasama ng kanilang mga kapatid na lalaki. Tingnan mo ang yaman ni Job. 16, pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon, 140 years. At nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na salin lahi. Heavy. So blessed. At namatay si Job, matanda na at puspos na mga araw. Ibig sabihin, namatay siya, tumanda siya. Pero si Job ay nanatiling malakas, malusog, masigla. Amen? So, by the grace of God, you need to be patient because God is in control and that He is all the way at work. Ano mang pinagdadaanan natin, mahirap na niya, sabihin mo, palakasin mo ang loob mo, my God is at work. May ginagawa siya. Kagaya ng magsasaka. After niya itanim ang butil sa lupa, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero habang iyan ay nakatanim, may nangyayari sa ilalim. May nangyayari sa ilalim na milagro. Because God caused that seed to sprout. At pag lumabas na yan, isang magandang puno o anumang tanim ang nandyan. So, we have to learn the big difference between no and not yet. No and not yet. Pag sinabing no, means a straight up negative response. Indicating that something is not happening at all. It is a complete denial. Kung may prayer tayo na talagang hindi, alam ng Diyos yan, kasi baka ikasasama mo yan. Amen? Baka hindi mo kaya i-handle yan. Ano mang hinihingi mo, baka hindi mo kaya i-handle yan, kaya ang sagot niya, no. Amen? Ako, itong anak ko na ito, baka pag ibinigay ko, alam ko pag ibinigay ko yan, baka ano nang pagkagagawin niya. Kaya, no. Pero pag sinabing not yet, it implies that something is not happening currently. Hindi nangyayari ngayon, but could potentially happen later. Pag not yet, sa ngayon. Huwag muna ngayon. Sabi ng Diyos, huwag muna ngayon. Later, ibibigay ko yan. Huwag muna ngayon. Later. So, it gives room, a possibility that it will happen in the future. In the future, when the time is right. Amen. Hindi ko muna ibibigay sa iyo sapagkat hindi pa tama ang panahon. Anong sabi sa Isaiah 60:22?
when the time is right, the Lord will make it happen. So, no, not yet, hindi. Pero, pag tama ng panahon, anak, ibibigay ko na sa iyo. Kaya, huwag kang mainit. Yan ang ating motto dito sa PLC. Huwag kang mainip, sabi niya. When the time is right, the Lord will make it happen. Ina-assure tayo na magandang plano ng Diyos sa atin. It is perfect timing. So, nagbibigay ito sa atin ng comfort sa mga panahon na akala natin mahirap. Ito rin ay nagre-remind sa atin that God can make miracle. Minsan hindi mo akalain. Minsan nga, ipinag-pray mo. Minsan kung kailan hindi mo na ipinag-pray, nabigla ka, ibinigay. Oh, ipinag-pray ko to, akala ko wala na. Bigla, ibinigay. Minsan sandali na, nandyan na. Bakit? Alam ng Diyos, exact time na ito. So, it also reminds us that huwag tayong mag-expect na instant sasagutin. Maghintay ka, baka hindi pa talaga perfect timing. So we want and we want it now. Yan kasi tayo eh. We want and we want it now. But we have to be patient. Tandaan niyo yung kantang Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. That is our God. Waymaker. Minsan, akala natin imposible na, pero siya rin ang gumagawa ng paraan. Siya ang gumagawa ng milagro. May milagro sa Diyos. Bakit? He is our promise keeper. So we have to wait because God is at work even when we don't see it. Even when we don't see what's going on. Kahit hindi na natin alam ano na ang nangyayari, tandaan natin, gumagawa ang Diyos. Kung paano siyang gumawa kay Job, kung paano hindi na alam ni Job ang nangyayari sa buhay niya, pero ang Diyos, wala man akala niya sa eksena, pero gumagawa. Yan. Pastor ko yan. Ang sabi niya, I'm in a hurry, and God is not. So, istorya po yan ng isang famous pastor, si Philip Brooks, ng last century. Minsan nasa opisina na siya, nakatitig siya sa sahig. Parang lulungo-lungo siya. Tapos dumating yung kanyang kaibigan o kasama sa ministeryo, sabi niya, what's the matter, pastor? Ang sabi niya, I'm in a hurry and God isn't. Pwede ba yan? Siya nagmamadali, pero ang Diyos hindi. Pwede ba yan? So, katulad ng ibang mga pastor, gusto nila agad ng platform. Ito siguro yung nangyari dito. Gusto niya ulit magkaroon ng platform. When in fact, the Lord is working in them. Hinahanda ni Diyos, hinahanda niya. Mismo yung pastor bago ang Diyos makagawa sa pamamagitan niya. Kasi lahat ng bagay, proseso. Baka may kailangan pa siyang matutunan bago ipagkaloob. Yung kanyang sinasabi. Gusto niya na. Pero ang sabi ni Lord, hintay muna. Hindi pa perfect timing. Kagaya ng magsasaka, the farmer waits, God works. Kahit anong gawin ng magsasaka, ang Diyos pa rin ang nagpapatubo ng kanyang mga pananim. Amen? Sabi sa FB article, God giveth not for me, Bishop Emmy. God says, be patient because I'm working things out. While I am waiting, God is working. So we need to remember that your hands may be tied and the situation may be uncontrollable, but it's not uncontrollable
in God's viewpoint. So kung akala natin na wala na talaga, tandaan natin ang Diyos sa kanyang pananaw, ang mga bagay-bagay ay mangyayari at mangyayari. Kaya in advance, pasalamatin natin ang Diyos. Ano man ipinagdasal natin, pasalamatan natin siya sapagkat siya ay may ginagawa. So, kagaya ng isang farmer, when the farmer plants the seed, he's watching for the seed. While he's waiting, God is working behind the scenes to cause that plant to sprout. So, ang Diyos, God caused the plant to sprout. He's creating the condition so at the right time, in the right way, there would be a harvest. So, Philippians 2:13, because God is always at work in you. Sinabi, hindi niya sinabing sometimes, pero sinabi niya always. To make you willing and able to obey His own purpose. Tingnan niyo. To make you willing. Siya rin ang nagkukos sa iyo para gustuhin mo. At siya rin ang gumagawa na ikaw ay sumunod. Dahil sa kanyang plano, may partisipasyon pa tayo? May partisipasyon pa tayo dyan sa verse na yan? O, sinusulat niyo, tinatanong ko kayo. May partisipasyon ba ang tao dyan sa versikulo na yan? Because God is always at work in you. Sino gumagawa sa iyo? Ang Diyos. To make you willing. Sino gumagawa para gusto mo? Ang Diyos. And able to obey His own purpose. So wala tayong partisipasyon. Malinaw. Lahat gawa ng Diyos. And that is full grace. Amen. Wala partisipasyon ng tao. Simula't-simula ang Diyos ang may gawa. Maaring hindi natin yan nakikita, pero nandyan siya. Romans 8:28. We know that in all things, God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. So, lahat ng bagay na nangyayari sa ikabubuti mo. Amen. May mga pagsubok man na mga bibigat, pero ginagawa ng Diyos sa ikabubuti mo rin yun, sapagkat minamahal ka niya. Lalo na tayo, we are called according to His purpose. So in every circumstance in your life, God is working. So be patient. Hindi ko po alam kung ano po ang mga pinagdaanan natin last week. Hindi ko rin alam kung ano mga pagdadaanan pa natin. But regardless of any problems na pwede nating daanan, financial man yan, relational man yan, health man yan, tandaan mo, God is working in that problem. Amen? God is working in that problem. So, anong gagawin natin? Be patient and trust Him. Philippians 1:6, pakibasa nga po. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, sino ang nagpasimula sa atin? Ang Diyos. At siya rin ang magtatapos ng lahat. So, wala sa atin. Because He is in control of everything until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin, until He comes again. Amen? So, lahat yan. Lahat yan. Okay. This is now the countdown. When should I wait? Pakibasa po. 1. Number 2. Number 3. But equally important, why should I wait? Number 1.
Because God is at work in particular. So yan ang rason bakit tayo dapat maghintay. So by the grace of God, kaya nating maghintay kung bakit at kung papaano, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa lakas ng Diyos na meron tayo. Amen. By the grace of God, we really need to be patient. So, matuto tayo maghintay. Amen? Why we need to be patient? Because grace is greater than life's rush. Amen. Ang biyaya ay mas malawak, mas malaki, mas mabigat kumpara sa mga kaabalahan nating lahat. So, ating big idea for today, grace is greater than life's rush. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Tinuruan mo kami, Panginoon,